Buti na lang malapit yung car wash kaya nilakad na lang dahil si Kevin Durant init na init kay Chris Paul, pati si Jeremy Sohan na pagdiskitahan. Bakit kasi pinasok yung buzzer beater before halftime? Makikita kasing hindi na-appreciate ni KD yung ginawa ni Sohan na wala naman siyang ginawa kundi ipinasok yung tira. Nagalit din si KD sa panta-trash talk nitong si CP3. Nag-umpisa kasi yon mid-second quarter nung nagkapalitan at nagka-trash talkan yung dalawa. Another heartbreak para kay KD na wala na ngang Wemby buong season sa San Antonio, tatalo pa sila. Baka kasi ang sinabi nitong si Chris Paul, binitbit na nga kita sa playoffs noong 2023 nung magkakampi pa sila sa Phoenix Suns. Ngayon baka dinagdagan pa na baka lumipat ka na naman. Dahil sa talo na yon, 2 games behind sila ngayon sa number 10. Nakasalalay pa sa kamay ng Sacramento at Golden State kung sino sa kanilang dalawa yung malalaglag at papalitan nitong Phoenix Suns. Si Chris Paul nasa all-time list pa ng steal. Ayun, na-steal din niya yung moment kay KD. Wala din ata sa mood si Kevin Durant, yung isang fan na kumukuha lang ng video na inis pa siya. Napailing na lang nun si KD. Naka 22 points naman si Durant kaso nung 4th quarter nakadalawang attempts lang siya. Nanlamig. Nabuhusan ata ng tubig. Hindi maganda yung pagbalik ni KD sa Texas. Excited pa naman siya dun. Inamin din ni KD sa interview alam niyang inaasar lang siya ni Chris Paul dahil para mawala sa laro ang nangyari tinamaan siya. Inaasahan din kung sino sa Warriors at Sacramento yung malalaglag, doon aasa ang Phoenix Suns. Base kasi sa tracker ng remaining games, ang Lakers na ang may pinakamahirap na schedule na natitira. Pero nanalo kasi sila versus Portland. Ang Suns naman ang number 2 na may toughest schedule. Susunod yung Denver at ang pang-apat yung Sacramento Kings. Yung Golden State nasa ibaba ng toughest schedule or meron silang madaling schedule dahil mostly na makakatapat na nila mga tanking team. Nasa kanila na din kung paano nila ipapanalo yung mga game na yon. Must win game din para sa Golden State yung versus Sacramento dahil kapag natalo sila doon mawawala yung advantage. Actually disadvantage na kahit makuha nila yung dalawa dahil talo sila sa division ranking. So base kasi doon mas better kung ang mananalo ay Sacramento kontra sa Golden State dahil doon mas papabor sa Phoenix Suns. Ang Dallas naman 2 games ang hahabulin sa kanila ng Sacramento at Golden State. Nasa kamay din nila yung chance ni Kevin Durant na makaabot kahit play-ins dahil makakatapat din nila yung Warriors at Kings bago bumalik si Anthony Davis. Base kasi sa bagong report, 7 games pa ang hindi malalaro ni AD. Mga March 10 ang expected return date niya. Nakaiwas siya sa operasyon at progressing na ang recovery. I-re-evaluate si AD after 2 weeks. Mukhang minamadali din ng Dallas ang pagbabalik ni Anthony Davis. Ang Suns sa last 10 games hindi maganda ang record nila kundi nasa 2-8. Nasa 11-12 record din sila mula nung start ng January. Mas worse pa nga sa kanila yung record ng Dallas na 10-13. Andun pa rin naman si KD na nag-a-average ng 27 points, 5 rebounds, 4 assists, 56 and 40%. Ang problema nga lang ng Suns ngayon, lalong lumala yung kanilang defense. Isa sila sa worst team sa depensa ngayong season. Naayos nga nila yung turnover, yun nga lang lumala yung depensa nila lalo na nung pumatak ang buwan ng February. Meron silang 1-7 record doon. Pero napapascore nila ng 124 points ang kalaban. Third worst sa NBA. Ito rin mula nang mawala si Okogie at si Nurkic.